Biglang natauhan ang kapitan. Baka patay na siya. Mas nakakatakot ang eksena sa harap ng mga mata ko. Ang lahat ng mga pasahero ay nagyelo. Ang flight attendant ay malamig at nakahiga sa lupa. Ngunit lumilipad pa rin ang eroplano. Mabilis niyang nakontrol ang eroplano. Ngunit gaano karaming pagsisikap. Ni hindi ko maigalaw ang manibela. Ang paglapag sa ganoong paraan ay tiyak na magdudulot ng malaking pinsala. Lumapag ang eroplano mula sa itaas. Samantala sa isang maliit na bayan, si Melinda ay nakakausap ng mga multo. Malabo niyang narinig ang mga hiyawan. Isang pakiramdam ng panganib ay papalapit na. Ngayon ay nakatingin si Melinda sa tapat ng gusali. May isang taong naka-white shirt na nahulog mula sa taas. Parang hindi nakikita ng mga katabi ko. Sumugod si Melinda para tingnan ngunit wala siyang nakita. Bigla siyang natauhan. Ito ay isang kaluluwa. Ano ang ipinahihiwatig nito? Kinabukasan ay natagpuan ng multo si Melinda. Siya pala ang kapitan. Tinanong siya ni Melinda kung ano ang gusto niyang gawin. Nagsasalita siya ng walang ulo o buntot. Si kapitan at ang eroplano ay namatay ng magkasama, at sinabing, tulog na silang lahat. Natakot si Melinda nang marinig iyon. Tinanong niya kung nasaan sila ngayon. Sagot niya, malapit na tayo dito. Tapos biglang nawala, kamamatay lang pala ng kapitan. Kaya ang kaluluwa ay nasa isang estado ng kalabuan. Kaya walang paraan para partikular na makausap si Melinda. Ngunit alam ni Melinda na muli niya itong mahahanap. Tiyak na kailangan niya ng tulong. Ibinalik niya ang lahat ng balita. Hulaan na malamang na may kaugnayan sa pag-crash ng eroplano. Mabilis siyang tumawag ng rescue team. Hilingin sa kanila na alamin kung may anumang balita tungkol sa pagbagsak ng eroplano kamakailan. Habang sinasabi iyon ay napatingin si Melinda sa building sa tapat. Muling lumitaw ang kapitan. Mabilis niyang hinanap ang kapitan. Tanong siya kung ano ang nangyari. Nag-crash ba ang eroplano? Pero sabi ng kapitan, hindi bumagsak, lumilipad pa rin. Natatakot si Melinda. Wala pang oras para magtanong kung aling eroplano. Pagkatapos ay nawala ang kapitan. Alam ni Melinda kung nasaan ang eroplano. Magiging malaking sakuna ang lahat. Kaya agad niyang tinawagan ang airline. Sabihin sa kanila ang lahat. Hilingin sa kanila na alamin kung may mga eroplanong lumilipad kamakailan. Pero hindi sila naniwala sa sinabi niya. Sa sandaling ito, may malakas na kalabog sa labas ng pinto. Binuksan ni Melinda ang pinto. Bilang isang stewardess na puno ng nyebe, sinabi niya kay Melinda, sa oras na iyon, ang hangin sa eroplano ay biglang binawi. Lahat ay hindi makahinga. Pagkatapos ay bumaba ang temperatura sa eroplano. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa balita ng airline. Hindi pa nagre-react si Melinda. Tapos may malakas na hiyawan sa labas. May lumilipad na eroplano. Tapos may malakas na kalabog. Lumapag na ang eroplano. Maraming nagyayelong tao ang lumitaw sa kalye. Nanlamig at nanlamig ang kanilang mga katawan. Mga mata na puno ng kawalan ng kakayahan. Ngunit hindi sila napapansin ng mga dumadaan. Dahil sila ay mga kaluluwa. Ito ay sa oras na iyon. Nang lumapag ang eroplano sa maliit na bayan. Lahat ng pasahero sa sasakyan ay naaksidente. Lahat sila ay mukhang frozen. Gusto nilang linawin kung ano ang tungkol dito. Kaya dinala sila ng flight attendant para hanapin si Melinda. Dahil si Melinda ay may kakayahan siyang makipag-usap sa mga multo. Dumating si Melinda sa pinangyarihan ng pagbagsak ng eroplano. Napakagulo ng lugar na ito. Hindi pa rin alam ng mga kaluluwa na patay na sila. Hiniling nila sa mga lifeguard na hanapin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit dito, maliban kay Melinda, walang makakarinig sa kanila. Tiningnan ni Melinda ang mga katawan at mga kaluluwa. Napakalungkot sa loob. Naghahanap siya ng flight attendant. Sana ay matipon ang lahat. Gusto niyang tulungan silang kumpletuhin ang kanilang transcendence. Naway magpahinga ang kanilang mga kaluluwa sa kapayapaan. Ngunit sinabi ng doktor, hindi ngayon ang oras. Nais nilang linawin ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Pagkasabi nun, tumalikod ka at umalis. Pagkatapos ay natagpuan ng pangkat ng investigasyon si Melinda. Tanungin siya kung bakit niya hinulaan ang pagbagsak ng eroplano. Sinabihan sila ni Melinda na nakakausap ko ang mga multo. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga tauhan sa paghahanap. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang kaluluwa ng kapitan. Hiniling niya kay Melinda na sabihin sa kanila, humanap ka ng relief valve. Ito ay malamang na may kaugnayan sa balbula. Pero hindi pa rin naniwala ang staff sa sinabi niya. Dahil gusto kong mabilis na ma-convert ang aking kaluluwa. Pumunta si Melinda sa waiting room ng pamilya ng biktima. Nakikita ang napakaraming kaluluwa kasama ang kanilang mga kapamilya. Walang tigil na hikbi. Gusto kong magpaalam sa kanila. Ngunit ano ang sinasabi nila? Tapos hindi sila nakikita ng mga kamag-anak. Kailangan lang tulungan sila ni Melinda na makipag-usap. Yung invisible part ng love. Sana maintindihan ng lahat. Ang taong mahal ng lahat ay nararamdaman din nila ang pagmamahal. Ngayon ay nasa kwarto na sila.
Ramdam ko ang sakit ng lahat, at ang kanilang pagkalito. Pero ang pinaka nararamdaman ko ay pagmamahal, ay pag-ibig para sa lahat. Kung may sasabihin pa sila, alam nilang mahal sila ng mga tao. Pagkasabi noon ay malungkot na umalis si Melinda dito. Pagkatapos ay hinanap ng naghahanap si Melinda. Nahanap pala nila ang external valve tube ng eroplano. Ila kay Melinda na hanapin ang kaluluwa ng kapitan. Suportahan ang investigasyon sa tunay na dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Ito ay isang eroplano ng kamatayan. Patay ang lahat ng nasa eroplano, pero gumagalaw pa rin ang eroplano. Sa wakas ay bumagsak ito sa lupa, nahulog sa isang maliit na bayan. Pero bakit mapasahero sa eroplano? Natagpuan ng mga investigador ang external valve tube ng eroplano. Sa oras na ito, lumitaw ang kaluluwa ng kapitan. Gusto mong imbestigahan itong valve gate, ngunit hindi niya ito mahawakan. Makakaasa lang sa tulong ni Melinda. Sinabihan ni Melinda ang mga tauhan na buksan ang gate. Kinumpirma ni Kapitan. Syempre yung gate valve. Ang valve gate na ito ay malamang na nasa bukas na estado. Pero ngayon sarado na. Ito ay dahil sa pagkakamali ng Kapitan sa mga pagsusuri bago ang paglipad. Noong panahong nawalan ng kuryente ang eroplano, sa ilalim ng sitwasyong ito, agad na gamitin ang respirator. Pero dahil sarado ang valve gate, hindi ito makakuha ng oxygen. Sa taas na 10,000 metro, kung walang oxygen, sa karamihan, maaari lang akong magpatuloy sa loob ng 20 segundo. Tapos nawala ng malay ang lahat dahil walang hangin. Bumababa ang temperatura sa kabin ng sasakyang panghimpapawid. Natigilan ang lahat sa huli. Tinitipon ng kapitan ang mga kaluluwa ng bawat isa. Anako niya ang lahat ng responsibilidad sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang kapabayaan, nawalan ng buhay ang mga tao. Patawarin mo ako, pero hindi nila siya sinisisi. Ngunit tanggapin din ang katotohanan iyon. Sa sandaling ito ay tumayo si Melinda. Aliwin ang lahat. Alam kong malungkot ang lahat. Ngunit kailangan ng lahat ng pahinga. Para sa kapakanan ng lahat mangyaring ipasok ang liwanag. Pinagpala ko ang daan-daang kaluluwa. Ang tanging sigurado ako ay, ito ay puno ng pagmamahal, ay ang pag-ibig na hindi kailanman naramdaman ng mga tao. Pagkasabi nito, may maliwanag na ilaw sa di kalayuan. Kapag ang liwanag ay sumikat sa kaluluwa, nagsimula silang magpakita ng masasayang ngiti. Parang welcome ng isang mahal sa buhay. Magdala ng pagmamahal, sabay silang naglakad patungo sa liwanag. Pumunta sa isa po.